Unang Samuel Kapitulo 3. Ang salita ng Panginoon ay hindi dumarating kay Eli. At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli, at ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon, walang hayag na pangitain. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Samuel. At nangyari ng panahon na yaon, nang si Eli ay mahiga sa kanyang dako, ang kanyang matay nagpasimulang lumabo, na siya'y hindi nakakita. At ang ilawan ng Diyos ay hindi pa namamatay, at si Samuel ay nakahiga upang matulog, sa templo ng Panginoon, na kinaroroonan ng kaban ng Diyos. Na tinawag ng Panginoon si Samuel, at kanyang sinabi, "Narito ako." At siya'y tumakbo kay Eli, at nagsabi, "Narito ako, sapagkat tinawag mo ako," at kanyang sinabi, "Hindi ako tumawag, mahiga ka uli," at siya'y yumaon at nahiga. At tumawag pa uli ang Panginoon, "Samuel," at bumangon si Samuel at naparoon kay Eli, at nagsabi, "Narito ako, sapagkat ako'y tinawag mo," at siya'y sumagot, "Hindi ako tumawag, anak ko, mahiga ka uli." Hindi pa nga nakikilala ni Samuel ang Panginoon, o ang salita man ng Panginoon ay nahahayag pa sa kanya. At tinawag uli ng Panginoon na ikatlo, at siya'y bumangon, at naparoon kay Eli, at nagsabi, "Narito ako, sapagkat ako'y iyong tinawag," at nahalata ni Eli na tinatawag ng Panginoon ang bata. Kaya't sinabi ni Eli kay Samuel, "Yumaon ka, mahiga ka, at mangyayari, na kung tatawagan ka niya, ay iyong sasabihin, 'Magsalita ka, Panginoon,' sapagkat dinirinig ng iyong lingkod." Sa gayo'y yumaon si Samuel at nahiga sa kanyang dako. At ang Panginoon ay naparoon, at tumayo, at tumawag na gaya ng una, "Samuel, Samuel," nang magkagayo'y sinabi ni Samuel, "Magsalita ka, sapagkat dinirinig ng iyong lingkod." At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Narito, gagawa ako ng isang bagay sa Israel, na ang dalawang tainga ng bawat isa na nakikinig ay magpapanteng. Sa araw na yaon ay aking tutuparin kay Eli ang lahat na aking sinalita tungkol sa kanyang sangbahayan, mula sa pasimula hanggang sa wakas. Sapagkat aking isinaysay sa kanya na aking huhukuman ang kanyang sangbahayan magpakailanman, dahil sa kasamaan na kanyang nalalaman, sapagkat ang kanyang mga anak ay nagdala ng sumpa sa kanilang sarili, at hindi niya sinangsala sila. At kaya't ako'y sumumpa sa sangbahayan ni Eli, na ang kasamaan ng sangbahayan ni Eli ay hindi mapapawi ng hain, o handog man magpakailanman." At nahiga si Samuel hanggang sa kinaumagahan, at ibinukas ang mga pinto ng bahay ng Panginoon, at natakot si Samuel na saysayan kay Eli ang panaginip. Nang magkagayo'y tinawag ni Eli si Samuel, at nagsabi, "Samuel, anak ko," at kanyang sinabi, "Narito ako." At kanyang sinabi, "Ano ang bagay na sinalita sa iyo? Isinasamo ko sa iyo na huwag mong ilihim sa akin, hatulan ka ng Diyos, at lalo na, kung iyong ililihim sa akin ang anumang bagay sa lahat ng mga bagay na kanyang sinalita sa iyo." At isinaysay sa kanya ni Samuel ang buong sinalita, at hindi naglihim ng anuman sa kanya, at kanyang sinabi, "Panginoon nga, gawin niya ang inaakala niyang mabuti." Si Samuel ay kinilalang bagong pinuno ng Israel. At si Samuel ay lumalaki at ang Panginoon ay sumasa kaniya, at walang di pinapangyari sa kanyang mga salita. At nakilala ng buong Israel mula sa Dan hanggang sa Beersheba na si Samuel ay itinatag na maging propeta ng Panginoon. At napakilala uli ang Panginoon sa Silo, sapagkat ang Panginooy napakilala kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon.